So ayan, welcome muli guys sa ating panibagong video. Ayan. So ito po guys ang part 1. So dito natin dito sa blue at orange no resistor. Ibig sabihin dito guys sira ang ating motor. So ayan. So dito guys, dito na tayo papasok ang ating video sa part 2. So ayan, nakikita nyo ang motor. So bago yan, para makita nyo, ititest natin ulit yung kanyang resistance kung sira ba o talagang kailangan mapapalitan. Pero mayroon akong bagong motor, ipapalit ito. Ipapakita ko rin to sa inyo para makikita nyo. Ayan. So ang problema dito guys, sa windings nya common blue at sa orange at white, yun ang kapasitor. So ibig sabihin dito guys, tingnan nyo, blue at orange, so ibig sabihin walang resistance. Ibig sabihin dito putol itong windings na ito. So kailangan tayo magpalit ng brand new ng motor. So ang okay lang dito guys, yung blue at white, yun ang may resistance. Ayan, kikita nyo. So ayan guys, papalitan natin to mamaya. So pinakita ko lang ito guys sa inyo para bakit ko pinapalitan ito. Ayan, so palitan natin to ng bago. So ayan guys, panoorin nyo mabuti. So ayan. So ito ang bago guys. Ayan. So may kamahalan na rin ito. Dati kuha natin dito 550. So ngayon may nagre-rin siya ng 650 to 700. Ayan. Mayroon pang iba dyan ni 750. So hindi natin masisi dahil negosyo nila yun ha. Ayan. So proceed tayo guys. Kailangan natin ito may kabit. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin i-wiring ito step by step. Ayan. Para makukuha nyo. Para mayroon kayong magkaroon kayo ng idea dito. So ayan. So common to guys sa mga spin dryer. Minsan kasi kaya nasisira ang ating motor, minsan yung below seat nagkakaroon ng leakage. Ayan. So kung halimbawa may punit, so kakaroon ng leak ng tubig, so mapupunta sa ating motor. So ayan ang dahilan bakit masusunog, bakit masisira yung ating mga motor ng spin dryer. So ayan. So kinabit ko dito guys ang kanyang preno or brake sa ating basket, sa ating ayan. So pinapas forward ko lang ito para mapabilis tayo. So mamaya papakita ko sa inyo yung papaano mag-wiring dito sa spin dryer motor. Ayan. So bago ko makalimutan guys, shout out po sa lahat ng mga viewers ko, lalo na po sa mga subscriber at followers. Maraming pong salamat. So ayan, tapos na. So ibabalik na natin para mag-focus tayo sa rewiring dito. So dito, kung ano yung kinalas nyo, ganun din sa pagbalik. So kailangan maibalik ito, pati yung kanyang drain hose. So screw natin guys. Tapos i-pass forward natin para medyo mapabilis tayo. Ito, malapit na. Yan. So dito tayo guys magpo-focus. Yan. So check muna natin itong kanyang shafting or kung may pre-wheel ba. So yan, okay. So dito guys, ito ang kanyang
kapasitor. Ayan. Tingnan nyo mabuti guys. So dito, ang uunahin ko, ito yung kanyang galing ng plug o cord. Ito ang kanyang sa motor. Blue, gray at green. Ayan. So dito guys, kahit magkapalit dito ang kapasitor, okay, no problem. Yan. Sa white and orange. Yan. Tapos dito sa switch, galing ng timer switch at door switch, kahit magkabaliktad to guys, okay, no problem din. So dito tayo sa white. Yan. So kailangan natin ano to, okay. So dito na naman tayo guys sa kanyang easy line. Yan. Easy line or line 1. Dito tayo magkukunik papuntang timer switch. So yan, kulay white at kulay blue sa ating easy line or line 1. Tapos sa ating motor, kailangan yung line 2 gawin natin sa line 2 kulay blue sa ating motor. So inayos ko pa naman ito guys. Ayan. So nakikita nyo. So dito tayo sa line 2. Yan, line 2 papuntang motor sa common, yung kulay blue na wire. So okay, tapos na. So line 1 papuntang timer switch to door switch to kapasitor. So itong line 2 papuntang motor, yung common. So bago yan, electrical tape muna natin para sigurado tayo, para maging safety ang ating gawa bago tayo mag testing kung okay ba yung gawa natin. So ayan, ganun lang kasimple guys mag-wiring. Ayan, kailangan maganda pagka electrical tip. So ito, line 2 papuntang motor, ito yung kulay blue na common nya. Okay. So next, itong kapasitor. Ayan. Yung kulay white sa door switch niya, galing ng line 1. Kahit sa ano guys, itong kapasitor na orange at white, ayan, kahit magkabaliktad dito, no problem. Kasi no polarity to. Yan. So dito orange, ganun pa rin sa kapasitor ito. Yan. Kailangan magandang pagka-tip ito para shape.
Yan. Okay, tapos na tayo naglagay ng electrical tip. So kailangan natin guys testing bago natin ayusin yung kanyang mga wire para maganda naman tingnan. So ayan, line 1 papuntang timer switch, door switch to capacitor. Ayan. So dito sa kubo ng motor papuntang line 2 sa ating AC plug. Ayan. Yan si AC plug. So ayan. So dito guys mag-testing tayo kung okay ba yung ating gawa. Ayan. So kuha muna tayo ng source 220. So mayroon akong dito na outlet. Ayan. So may power na to guys. Yun, no? Kita nyo may ano siya, lead indicator light. Ayan. So plug natin. So check muna natin kung may ano pa. So okay na. So on natin guys. Ayan. So okay. Kikita nyo guys. Good yung ating gawa. Ayan. Tapos check natin yung kanyang door switch. Kailangan mag-off ito. 'Di ba? Tapos i-unplug natin para maayos yung pag ano natin sa ating mga wire. So kailangan natin to kailangan to electrical tape din para maging maayos sa kanyang lagayan. Ayan. So para magandang tingnan yung kanyang mga wire, para hindi pangit tingnan. Ayan. So lagyan natin tong electrical tape para naman maganda tingnan ang ating mga wire. Ayan. Tapos dito natin i-ano sa kanyang cable yung sa preno para pagtakip natin okay. So okay na. Okay, check muna natin kung mayroon bang natin nakalimutan. So ito na guys yung kanyang cover or takip. Kailangan maibalik natin to minsan, kasi minsan pag wala ito baka papasokin ng mga daga. Mayaman pero ito man na ilubong nila. Ito na. Ito na. Oh. Kunti na ko Roy. Ha? Kunti. Okay. Tama na. Basta wag mo nang basahin dito ha. Uy. Huwag nang babasahin dito ha. Ha? Ang babasahin ha. Okay. Ngay, gibasa ba din nato na ko Roy? Hindi, malay mo baka mamaya makalimutan mo. Ha? Ayaw ko Roy. Ayan guys, maraming salamat po.